Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, January 15, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Command Conference sa Armed Forces of the Philippines. Direktiba ng Commander-in-Chief sa pamunuan ng AFP, baguhin ang diskarte sa pagtugon sa West Philippine Sea Dispute, rebellion, mga sakuna at iba pang mga banta. Ayon sa Pangulo, kailangang i-reconfigure ng militar ang paraan sa pagtugon sa komunistang grupo, local terrorist group, banta sa West Philippine Sea at natural disasters. Martes, January 16, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang sectoral meeting kasama ang mga opisyal ng kagawaran ng pagsasaka. Sa nasabing pagpupulong ay pinakita ng kalihim ng Department of Agriculture ang pangangailangan na maisaayos ang post-harvest facilities, pagsusulong ng produksyon ng agrikultura pati na rin ang mga mungkahing pagbabago sa Philippine Fisheries Code at Draft Executive Order ukol sa Strategic Agriculture and Fisheries Development Zones. Sa pulong ay ipinresenta din sa Pangulo ang mga hakbanging mabawasan ang presyo ng mga agrikultural na kalakal at paunlarin ng produksyon ng agrikultura sa ilalim ng programang Masaganang Bagong Pilipinas. Ang 3 taong plano na ito ay nakatuon sa pagpapalawak ng mga lugar para sa agrikultura at pangisdaan upang mapataas ang produksyon, modernisasyon ng mga sistema sa produksyon ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. Kabilang din sa naging aktibidad ng Pangulo ang pakikiharap sa bagong ambassador ng Brazil sa Pilipinas na si Ambassador Gilberto Fonseca Guimarães de Moura. Ayon sa Chief Executive, isa sa mga valued partners ng Pilipinas sa Brazil, ganun din sa aspeto ng technical cooperation, defense at environmental protection magmula pa noong maitatag ang diplomatic relations ng dalawang bansa noong 1946. Miyerkules, January 17, bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matataas na opisyal ng Philippine National Police at ng AFP para sa taunang New Year's Call. Dito inanunsyo ng Commander-in-Chief ang pagbibigay ng rice subsidy para sa mga sundalo at paglalaan ng pondo para sa tertiary healthcare sa AFP Medical Center. Kasunod ng New Year's Call ay pinulong ng Pangulo ang maritime industry o marina na dito ay nabigyan din ng pangangailangan na gumawa ng hakbang para ma-standardize ang Philippine maritime industry upang makasabay sa international standards na may kinalaman sa pagmamarino. Ayon sa Pangulo, marami sa rules and operations ng maritime industry sa bansa ay pawang luma na at may kakulangan sa unified system. Pagkatapos ng pulong ay nagtungo na ang Pangulo sa ikatlong aktibidad na kung saan ay pinangunahan ang pagpapasinaya ng Pasig River Urban Development Project kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang bahaging binuksan ay halos 500 metrong haba ng Pasig River Bank sa likod ng Manila Central Post Office Building na nagkakahalaga ng 18 billion pesos na manggagaling sa donasyon ng pribadong sektor. Pinangalanan nitong Pasig Bigyang Buhay Muli Project na naglalayong i-transform ang Pasig River sa isang sentro ng economic activity, turismo at lugar para itaguyod ang connectivity ng transportasyon sa Metro Manila at karatig lalawigan. Huwebes, January 18, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tanggapan ng pamahalaan na pagsamasamahin o gawing isa ang mga serbisyong panturismo na iniaalok ng Pilipinas upang maging competitive global tourism market ang bansa. Ginawa ng Pangulo ang kautusan sa pulong kasama na ang mga miyembro ng Private Sector Advisory Council Tourism Sector sa Palasyo ng Malacanang kung saan inilatag ang mga rekomendasyon upang makahatak pa ng mas maraming turista. Inihalimbawa ni Pangulong Marcos ang tourism industry ng Thailand na ay mayroong mas organized structure para sa tourism requirements tulad ng hotel at flight booking, tour guides at iba pa. Biyernes, January 19, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng expanded JG Summit Petrochemicals Manufacturing Complex sa lalawigan ng Batangas. Sa naging talumpati ng Pangulo, ipinahayag nito ang anyay assignment ng economic team na bawasan ng red tape sa gobyerno. Sa halip na red tape, dapat na niyang ang maibigay sa mga foreign maging sa mga local investors ay red carpet. Dagdag ng Pangulo na maging trabaho din ng economic team ang palakasin ang incentives para sa mga negosyante at lalo pang palakasin ang pagtataguyod ng ease of doing business. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito.
Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.